Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about nagugulat ba ang Diyos? So our concepts all about omniscience. So ang Diyos ay hindi kailanman nagugulat. So ang omniscience o pagka makaalam ng Diyos ay nangangahulugang alam niya ang lahat ng bagay mula sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. So hindi siya natututo, hindi siya nakakalimot at hindi rin siya nabibigla. So sa isang simple at walang hanggang kilos, alam niya ang lahat, maging ang pinakamalalim na iniisip at motibo ng ating mga puso. So ang kaalaman ng Diyos ay lubos, walang hanggan at sakdal. So dahil dito, tayo ay dapat magpakumbaba, magtiwala at sumamba. So our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 4 verse 13 ASND version. Walang nilikhang hindi nakikita ng Diyos, lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So ngayon na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God's knowledge is complete and perfect. So wala siyang hindi alam, maging ang mga nangyayari pa lang wala ring pagkakamali o kakulangan sa kanyang pagkaunawa. Second is God knows even the secret places of our heart. So, walang lihim sa Diyos dahil alam niya ang ating iniisip bago pa man natin ito sabihin. Kilala niya tayo higit pa sa pagkakilala natin sa ating sarili. And lastly is God's omniscience is a source of comfort. So, dahil alam niya ang lahat, hindi niya tayo kailanman ilalagay sa maling landas. So, sa gitna ng kaguluhan, siya ay may lubos na kaalaman kung anong mabuti para sa atin. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is confess your sins because nothing is hidden. So, dapat tayo magsisi at ikumpisala ang kasalanan dahil batid ito ng Diyos at siya ay handang magpatawad. So, walang saysayang pagtatago natin, ngunit may saysayang pagsumpo natin sa Kanya. Second is trust God's plan, for He sees what you cannot. So, kapag hindi na natin maintindihan ang nangyayari, is ipagkatiwala natin ito sa Diyos na nakakaalam ng lahat dahil ang Kanyang plano ay mas mataas kaysa sa ating pag-unawa. And lastly is believe that you are fully known and still fully loved. So, bagamat batid niya ang lahat ng ating kahinaan at kabiguan, is minamahal niya tayo ng buo. So, ito ang grasya, ang mahalin sa kabila ng ating kapintasan. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does the omniscience of God give us comfort. So, para sa akin, ang kaalaman ng Diyos ay nagbibigay ng matinding kaaliwan sapagkat ipinapakita nito na wala siyang nabibigla o nauunahan ng problema. So, alam niya na tayo ay madarapa, magdududa, at minsan ay mawawala sa landas. Pero, minahal niya pa rin tayo bago pa man tayo lumapit sa Kanya. So, yung bawat pagsubok na nangyayari sa atin is maaari tayo magpahinga sa katotohanan ng alam ng Diyos ang kabuuan ng ating sitwasyon. So, kaya hindi natin kailangan matakot sa kinabukasan dahil ang Diyos na ang nakakaalam ng lahat at siya rin ang may hawak ng lahat. So, ngayon na po tayo sa aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, ang natutunan ko po na ang Diyos ay hindi kailanman nabibigla o nagugulat. So, siya ay lubos na nakakaalam ng lahat, maging ang mga lihim ng ating mga puso. So, dahil dito is tinatawag niya tayong magtapat, magtiwala at magpakumbaba. So, sa araw-araw, kailangan kong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay dahil alam niya kung ano ang makakabuti para sa akin. So, ang kaalaman niya ay hindi lang karunungan dahil ito rin ay isang yakap ng pag-ibig na nagbibigay kapanatagan sa aking puso. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ay Diyos na makaalam ng lahat. Walang lihim sa iyo at alam mo pong lubos ang aming puso, ang aming mga pangarap at aming mga kabiguan. Lord God, sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo po kami minamahal at ginagabayan. Lord God, tulungan po kami magtiwala sa plano mo kahit hindi ko naiintindihan lahat. Lord God, nais kong mabuhay ng may kumpiyansa dahil alam kong wala akong tinatabi sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.